Good day kabadyak! Sa video natin ngayon, checkin natin itong 60 teeth oval chainring ni Light Pro. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? Sa wakas, nakakita rin ako ng oversize na chainring. So, nabili ko to sa Shopee. At syempre, lalagay ko sa description below yung Shopee link kung saan ko to nabili. Ito sana yung target ko, yung Driveline 75 teeth chainring. Kaso, bigla siyang nawala sa Shopee. Dati, ang dami nito eh. So, ganito yung packaging ni Light Pro. Actually, nabuksan ko na to. Di buksan ulit natin. Boom! Ang laki! 60 teeth, boys! So, oval chainring to guys, pero hindi siya halatang oval, di ba? Sa sobrang laki kasi niya. Hindi siya halatang oblong. Yung angulo ng oval chainring niya, kapag kinabit na, parang naka-slight diagonal yung pagka-oval niya. Yun lang yung ngipin niya, all narrow. Hindi siya narrow-wide. Siyempre, hindi mo to pwedeng gamitin sa single speed o sa fixie kasi oval chainring siya. Wala akong nakitang bilog na version nito. Parang oval lang talaga. So, itong chainring na to, multiple mounts. Meron siyang pang 110, saka pang 130. CNC chainring siya na gawa sa 7075 aluminum. So, halos lahat naman ng chainring natin gawa sa 7075 aluminum. At surprisingly, well-balanced yung bigat niya. So, check natin yung timbang. Ito yung gagamitin natin patungan kasi ang laki nito eh. 249 grams. Wow! Halos 250 na rin. Okay, so para maikabit ko yung 110 BCD dito kay EvoSeed na naka-GXP, bumili ako ng GXP to 110 BCD adapter. Ang problema lang dito guys, pinagpilitan ko na naman tong setup. Kasi hindi na talaga kaya ni Kinesis yung ganun kalaking chainring. Pinaka-limit lang talaga nito, 32 saka 34. 34 pinaka-max na. Kaya dito sa bottom bracket, medyo critical yung ginawa ko. Meron tayong tatlong 3mm spacer dito sa right cap, dito sa right side. Hindi yan ideal, so wag niyong gayahin yan. Wala na halos thread yung bottom bracket. Humigpit naman siya, oo, pero hindi siya ganun ka 100% supported. Kabit ko muna to, tignan natin kung ano magiging itsura. Try natin cambio. Okay. Yun. So, ang part score ko dito ay 8/10. So, bakit 8? Dahil dito sa ngipin niya, hindi pa nila ginawang narrow-wide. Lahat narrow. Tapos, yung hard points din niya o yung mounting nitong sa spider, may pagka manipis. Road test natin sa ahon, saka sa konting flat. Pag ganito kalaki yung chainring mo, dapat mag-start ka agad sa gitna ng kaset para malambot. Masarap din kasi yung malaking chainring kasi hindi na rin halos kailangan paikutin yung crank. Kaya sa ganito, kailangan mo dito low engagement hub. Ayan, tatalakayan natin yan, low engagement hub saka high engagement hub next time. Okay, matraffic. Okay. So, dito tayo sa bridge. Medyo may ahon ng konti. Ang bigat yung sprint. Okay. Out, out! Sarap guys. Ang tuloy ng puta. Woo! Dito tayo sa ahon. So, cambio ako sa uno.
Ayan, ito yung ahon guys. Ahon sa 60 teeth. Tapos siguro naglalaro sa 10 to 15 gradient dito sa part na to. Okay, mahaba. Yan ang problema dyan. Yan ang problema dito dahil all narrow siya, nakakalas. So itong 60 teeth, okay naman siya, banayad. Hindi mo nga lang pwedeng i-sprint sa ahon kasi may tendency siyang kumalas dun sa chainring. Ang bagal ng galaw ng binti ko pero umaandar dyan, bilis eh. So yun guys ang ating review dito sa Light Pro 60 teeth chainring. So kung nagustuhan mo tong video na to, di ba like? Kung may katanungan ka pa, kung may gusto kang idagdag, comment down below lang. Nangingibabaw yung hubs. Visit na sniper to. Babalik na ulit ako sa ano guys. Ayoko na nang ingay yung photo. Okay, so yun lang. Ayos. O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, di ba like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, nood ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.